Hi guys, good afternoon. Ayan, nagbabalik ako for how many months. Ano ko guys, ang hirap ng buhay. Sobra. Ang hirap as in. Lalo na ako saan ako nakatira. Ngayon, yung ano ko, ewan ko bakit. Gusto ko lang maglabas ng sama ng loob guys ha. Kasi, last time na nag-video ako noon, matagal na, siguro yung bago pa lang ako dilipat ng bahay. So, March, 1 year na ako kung saan ako nakatira ngayon. So, yun. March 1 ako lumipat doon. So, 1 year na ako nakatira ngayon sa bahay na yun. So, meron akong flatmates, which is... Ang ayaw ko sa lahat, yung pinapakailaman yung gamit ko. Yun yung pinakaayaw ko. Or else, kung gusto mo ng gamit na yun, kung gusto mo siyang gamitin, sana magpaalaman lang siya. So, dahil ako yung ginagamit ko talaga na sabon, even before, na nasa Pilipinas pa lang ako, ang ginagamit ko is Dove. Dove talaga. Tapos, lumipat na ako to, still Dove pa rin. Yun lang, nagpalit ako ng shampoo. Kasi yung shampoo ko sa Pilipinas is Pantene. Pero nandito na ako, ginagamit ko, nag-iba ako. Kasi napakalakas ng Pantene dito. As in, nalalagas ang buhok ko. So, yun. Yun. So, siguro mga 1 week pa lang siya. Or more than 1, siguro mga 2 weeks or 3 weeks na siya nakatira doon dati pa sa bahay bago kalilipat niya lang. Napansin ko, every night na darating ako, naamoy ko yung Dove sa loob ng CR. So, in-expect ko lang. Siguro, okay. Tapos, the next day, o basta the following day, ganun na naman, naamoy ko na naman yung Dove. Sabi ko, bakit ganito? Sabi ko, wala ba siyang pambili ng sabon niya? Ay, grabe, ang kapal talaga ng mukha, ang putang ina. Tapos, alam mo yun, so, ang ginawa ko, di na ako nag-ingay, dilagay ko na lang yung yung toiletries ko sa loob ng kwarto ko. Tapos, hindi pa siya nakontento. Ang ano ang tawag dito sa atin? Hindi ko alam pa paano sabihin yung salita din. Next yung na ginamit is yung towel ko naman. My God, sabi ko, girl, sa isip-isip ko lang, girl, wala ka bang hygiene? Putik talaga. Alam ko kasi yung pagtupi ko ng towel ko at alam ko yung pagtupi ng towel niya. So, kasi kung ano yung tupi ko dito sa hotel, sa trabaho ko, ganun din yung tupi ko sa towel ko. So, one time nakita ko na iba yung pag-fold. Sabi ko, hindi na ito maganda. So, pinasok ko na yung towel ko doon sa loob ng kwarto ko. Tapos, okay, hanggang sa ilang buwan na nakalipas, napansin ko, yung asukal ko, bakit ang bilis maubos? Pati nung kape, bibihira lang ako magkape sa bahay. Bibihira lang akong gumamit. Usually, yung gatas ko nga, nabubulok na lang kasi hindi ko nagagamit. As in. So, sabi ko, bakit hindi ko halos nagkakape? Ang sugar ko nauubos. Ang kape ko nauubos. Sabi ko, hindi na ito maganda. Nandilagay ko na uli sa kwarto ko. Tapos, pangalawa, meron naman ito last time. Nag-invite siya ng kaibigan niya. Putik noodles ko niluto. Tapos, hindi man lang siya nagsabi na, oh girl, pasensya ka na, niluto yung noodles ha. Ay grabe, ang kapal ng mukha. Taragisan, sabi ko, grabe ka ba, kasi sa isip ko lang, grabe ka ba kapulubi? Tapos siguro after 2 days ko siya na-confront, sabi ko sa kanya, oh na-notice ko, wala na yung noodles ko dyan, hindi ako nagluluto sabi ko ng ganun. Sabi niya, baka niluto ng mga kaibigan ko. Sabi ko, pa nag-invite ka, siguro di mo na, may pangpakain ka sa kanila. Tapos, hindi ko alam. Kung hindi mo alam, dapat sinabi nila sa'yo, tapos sinabi mo sa akin, in-inform mo ako. Sabi ko sa kanya ng ganun. Tapos sabi niya,
Sabi niya, sige, papalit ako. Hindi na, wag na. Sabi ko, gusto mo bilahan pa kita. Sabi ko sa kanya ng ganun. Sabi ko, next time, kung gusto mo, magsabi ka at bibilahan kita. Sabi ko ng ganun sa kanya. Tapos, ano na. Eto, lately na naman, ginamit niya yung butter ko na naman. Napansin ko na, ano naman, bibira talaga ako guys, gumamit ng mga gamit ko na nabili. Bibira ako gamitin. Tapos napansin ko yung butter ko. Nabawasan na naman. Tapos yung aking shrimp na nabili ko pa sa Filipino community. Wala, nangunti siya. Putik, sabi ko, grabe naman tong ano. Hindi man lang siya marunong mag-sorry. Tapos siya pang marunong ay naku, grabe talaga. Ang kapal talaga ng mukha niya. Sobrang kapal ng mukhaan talaga. Sobrang kapal. Grabe talaga guys. So sabi ko nga tapos kagabi, gumamit na naman ako na, nilagyan ko na pala ng ano yun, nilagyan ko na ng, nilagyan ko don't touch. Di pa na siya, ginalaw niya pa rin. So, kinabukasan nilagyan ko, if it is not yours, don't use that. Sabi ko ng ganun. Tapos yun. Ang ayaw ko lang, sana marunong siya mag-sorry. Kasi kung siya Kristiyano, hindi siya ganun, di ba? Napakabulok ng pagka-Kristiyano niya. Grabe, sobra. Sobrang bulok. As in, bulok na bulok. Alam mo yung hindi na inaamag, inaanay na, or ano ba ito, marami na uod ang kabulukan ng pagiging Kristiyano niya. Ang akin lang, huwag niya sasabihin na Kristiyano siya kung ganun siya. Kasi kung sa maliit lang na bagay, hindi mo pa pagkakatiwalaan ng isang tao. How much more sa malaking bagay kapag naiwan mo yung isang malaking bagay sa isang lugar. 'Di ba? Maliit nga lang, di mo pagkakatiwalaan. How much more sa malaki pa. Grabe talaga guys. Grabe yung stress ko sa kasama ko sa bahay na yun. Kaya sabi ko sana makahanap na ako ng alam mo yung sarili kong bahay. Kaya lang uwi kasi ako. So hindi pa ako makaano-ano kaagad. Yung ipon ko na mababawasan siya kasi nga kailangan ko pamasahe, di ba? Tapos gastusin pa. Alam mo naman sa Pilipinas. Akala nila porket abroad ka lang mayaman ka na. Yun ang nakakainis sa mga di ko naman nila lahat nakabwa natin Pilipino, pero even family natin ganun yung ano nila pananaw. Grabe talaga. Ay naku, nainsa ko sa kasama ko sa bahay, as in alam mo yung Kristiyano siya pero magnanakaw siya, as in magnanakaw. Nakakabwisit lang. Kristyanong magnanakaw. Ay naku, sabi ko nga lagi, naku Lord, sana naman. Ayaw ko kasi ayaw ko talaga ng stress. Ayaw ko na mag-isip. Gusto ko yung pagdating ko ng bahay, magpapahinga na lang ako. Wala akong sama ng loob sa kasama ko sa bahay. Ayaw ko talaga ng ganun. Kaya sabi ko, makahanap sana ako ng bahay na malilipatan ko. Yung sarili kong bahay ba. Grabe yung kasama ko guys. Sobrang kapal ng muka. Gagamitin yung gamit mo. Walang pasabi-sabi. Hindi pa marunong humingi ng dispensa na pasensya ka na nagamit ko yung gamit mo. Sana yung ganun lang. Kahit, oy putang ina mo, ginamit ko yung gamit mo. Diba yung ganun? Hindi siya Hindi siya marunong magsabi. Hindi marunong humingi ng pasensya o pamanhin. Ang kapal ng mukha. Siguro wala siyang pinag-aralan o may pinag-aralan pero ang utak niya sa talampakan niya. Grabe guys. Sobra talaga buwisit na buwisit ako sa kanya. Ang kapal ng mukha. As in, yung kapal ng bakal na hindi na matablan. Ay nako. Ayaw ko mang-discriminate ng tao pero pag gano'n ng isang tao magnanakaw. Ay nako po. Yun lang guys. Nabubuwisit lang ako. Ang kapal kasi ng mukha. As in. Okay. Ayan. Comment down below guys. Para naman may kausap ako. Sa buwisit ko sa kasama ko sa bahay. Okay. Bye.